Sa liblib na baryo ng San Isidro, sa paanan ng mga bundok na tila bantay sa bawat lihim ng lupa, nakatira ang isang matandang sabungero na kilala ng lahat sa pangalang Mang Silvestre. Hindi na mabilang ang mga panahong ginugol niya sa sabungan. Mula sa kanyang kabataan hanggang sa ang kanyang buhok ay pumuti at ang likod ay bahagyang yumuko dahil sa bigat ng mga taong nagdaan. Ang kanyang kubo ay yari sa lumang kahoy at pawid. Nakatayo sa gilid ng bukirin na minsang naging saksi sa kanyang mga tagumpay at pagkatalo. Sa isang sulok ng bakuran, naroon ang maliit na kulungan ng kanyang mga alagang manok panabong. Kaunti na lamang sapagkat hindi na tulad ng dati ang kanyang lakas at kakayahan. Ngunit kahit kakaunti, bawat isa sa mga iyon ay inalagaan niya ng may paggalang at malasakit, parang mga anak na rin niyang itinuring. Noong mga nakaraang taon, si Mang Silvestre ang tinaguriang alamat ng sabungan. Kapag narinig ang kanyang pangalan, alam ng lahat na may laban na hindi dapat maliitin. May mga nagsasabing likas lamang ang kanyang galing, na kaya niyang basahin ang kilos ng manok, na parang nauunawaan niya ang wika ng mga ito. Ngunit may iba ring bumubulong ng mga haka-haka, na may lihim daw siyang tinataglay, isang kaalamang hindi kayang bilhin ng pera o matutunan ng karaniwang tao. Hindi niya pinansin ang mga iyon. Para sa kanya, ang sabong ay hindi lamang sugal o paligsahan. Isa itong sining, isang tradisyong minana pa niya sa kanyang ama at lolo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring nauubos ang kanyang lakas at kapalaran. Natalo siya sa ilang sunod-sunod na laban at ang kaunting ipon na kanyang atinabi ay halos maubos na. Sa araw na iyon, tahimik ang baryo. Ang araw ay bahagyang natatakpan ng ulap at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Umupo si Mang Silvestre sa harap ng kanyang kubo. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang kanyang paboritong manok. Isang pulang talahib na tila may kakaibang titig sa mga mata. Marami na tayong pinagdaanan. Mahina niyang sambit na parabang naiintindihan siya ng hayop. Kinabukasan ang nakatakdang malaking sabong sa Karatig Baryo. Marami ang nag-aabang sa laban, ngunit para kay Mang Silvestre, iyon na marahil ang huling pagkakataon niya. Kung matatalo pa siya, wala na siyang may pambibili ng pagkain para sa mga manok at baka mapilitan na siyang tuluyang tumigil. Hindi siya natulog ng maayos noong gabing iyon. Ang alaala ng mga nakaraang tagumpay at kabiguan ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sa madaling araw, nagpasya siyang maglakad-lakad sa likod ng bukirin. Isang lugar na bihira niyang puntahan, malapit sa masukal na damuhan at mga batong matagal nang hindi ginagalaw ng tao. Habang naglalakad, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng hayop. Sa gitna ng damuhan, may nakita siyang isang malaking bato na tila bagong umangat mula sa lupa. May kung anong kislap sa ilalim nito. Banayad ngunit kapansin-pansin. Lumapit siya ng may pag-iingat. Ang kanyang puso ay bahagyang bumilis ang tibok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, isang pakiramdam ng pag-uusisa at pananabik. Dahan-dahan niyang inusog ang bato gamit ang kanyang tungkod. Sa ilalim nito, may nakita siyang isang maliit na bilog na bagay. Kasing laki ng buto ng mangga, ngunit kumikislap na parang may sariling liwanag. Ang kulay nito ay tila nagbabago, minsan maputi, minsan may bahid ng berdeng liwanag. Napaatras si Mang Silvestre. Alam niya ang mga kwento. Bata pa lamang siya, naririnig na niya ang mga alamat tungkol sa mutya ng ahas. Isang bagay na sinasabing nagdadala ng pambihirang swerte at kapangyarihan, ngunit kapalit nito ay malaking pagsubok sa sinumang makapulot. Malamang haka-haka lang ito. Bulong niya sa sarili, ngunit hindi niya maalis ang titig sa bagay na nasa lupa. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang pagsitsit mula sa damuhan. Tumayo ang balahibo sa kanyang mga bisig.
Mula sa lilim ng mga halaman, unti-unting lumitaw ang isang mahabang ahas. Itim ang katawan, makintab ang balat, at ang mga mata ay tila nagmamasid ng may katalinuhan. Hindi gumalaw si Mang Silvestre. Sa halip na takot, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang ahas ay hindi umatake. Lumapit lamang ito sa mutya at sa loob ng ilang saglit, nagkatitigan ang matanda at ang nilalang. Parang may hindi nakikitang kasunduan sa pagitan nila. Dahan-dahang umatras ang ahas at sa isang kisap mata, naglaho ito sa damuhan. Iniwan ang mutya na nakahimlay sa lupa. Matagal bago muling huminga ng malalim si Mang Silvestre. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niyang dinampot ang mutya. Mainit ito sa kanyang palad at may bahagyang pintig, parang may sariling buhay. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya mula sa sandaling iyon. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanyang isipan. Simula noon, ang kanyang buhay, bilang isang sabongero at bilang isang tao, ay hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Mahigpit niyang isinara ang kanyang palad at naglakad pa uwi. Dala ang isang lihim na magbabago sa kapalaran ng maraming tao. Hindi agad sinabi ni Mang Silvestre kanino man ang tungkol sa mutyang kanyang napulot. Pagdating niya sa kubo, maingat niyang isinara ang pinto at inilapag ang tungkod sa tabi ng dingding. Ang kanyang dibdib ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng lihim na kanyang tangan. Inilabas niya ang mutya mula sa bulsa ng kanyang kupas na pantalon at inilapag ito sa ibabaw ng lumang mesa. Sa liwanag na pumapasok mula sa maliit na bintana, mas lalo niyang napansin ang kakaibang anyo nito. Hindi ito tulad ng karaniwang bato. May lalim ang kinang nito, parang may umiikot na anino sa loob, dahan-dahan at hindi minamadali. Umupo siya at matagal na pinagmasdan ang mutya. Sa bawat sandaling lumilipas, tila umiinit ito ng bahagya, ngunit hindi nakapapaso. Sapat lamang upang maramdaman niyang may kakaibang presensya ang bagay na iyon. Naalala niya ang mga kwentong narinig niya noon sa matatanda. Ang mutya raw ng ahas ay hindi basta nagbibigay. Sinusukat muna nito ang taong may hawak. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Ipinagpasya niyang itago muna ito. Sa ilalim ng sahig ng kubo, may maliit na hukay na ginawa pa ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Isang lihim na taguan ng mga mahahalagang bagay. Doon niya inilagay ang mutya, binalot ng tela, at saka muling tinabunan ng kahoy. Pagkatapos noon, saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Kinahapunan, nilinis niya ang kanyang paboritong manok panabong. Pinunasan niya ang mga paa, inayos ang mga balahibo at tiningnan ang mga mata nito. May napansin siyang kakaiba. Ang manok ay masigla, mas alerto kaysa karaniwan, na para bang ramdam nito ang nalalapit na laban. Bukas ang laban natin, wika niya habang marahang hinahaplos ang leeg ng manok. Kung ano man ang mangyari, tatanggapin ko. Hindi niya binanggit ang mutya. Hindi niya alam kung may kaugnayan iyon sa biglang sigla ng manok, ngunit sa loob-loob niya, may bahagyang pag-asa na sumibol. Isang pag-asang matagal nang natabunan ng mga pagkatalo. Kinagabihan, mahimbing ang tulog ni Mang Silvestre. Ngunit sa kanyang panaginip, nakakita siya ng isang mahabang ahas na nakapulupot sa paligid ng isang sabungan. Hindi ito umaatake. Nakamasid lamang, parang bantay. Sa gitna ng sabungan, may isang liwanag na unti-unting lumalakas hanggang sa magising siya nang may malamig na pawis sa noo. Hindi na siya muling nakatulog. Madaling araw pa lamang ay bumangon na siya. Inihanda niya ang manok at inilagay sa kulungan. Nang dumaan siya sa lugar kung saan nakatago ang mutya, huminto siya sandali. May kakaibang pakiramdam na tila may tumatawag sa kanya, ngunit pinili niyang huwag itong pansinin. Hindi pa niya handa. Sa sabungan ng Karatig Baryo, mas maingay kaysa dati. Maraming tao ang nagtipon, may dalang pera at pag-asa. Nang makita si Mang Silvestre, may ilan na napalingon at nagbulungan.
Ang iba ay napangiti ng may halong awa. Alam nilang matagal nang hindi na nanalo ang matanda. Si Mang Silvestre pa? May narinig siyang pabulong. Mukhang huling laban na niya. Hindi siya nag-react. Tahimik siyang umupo sa isang sulok. Hawak ang kulungan ng manok. Nang ipareha na ang mga laban, napunta siya sa isang batang sabongero na kilala sa lakas at agresibong estilo. Nang magsimula ang laban, kapansin-pansin ang bilis ng kanyang manok. Hindi ito umatras. Sa bawat galaw, tila alam nito kung saan tatama at kailan iiwas. Ilang sandali lamang ang lumipas bago bumagsak ang kalaban. Tahimik ang sandali. Pagkatapos, sumabog ang sigawan. Nanalo si Mang Silvestre. Hindi siya agad ngumiti. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa manok na tila hindi man lang napagod. Sa loob ng kanyang dibdib, may halong tuwa at pagkalito. Hindi pa tapos ang araw, ngunit alam niyang may nagbago na. Pag-uwi niya sa kubo, agad niyang tinungo ang ilalim ng sahig. Inilabas niya ang mutya at muling hinawakan. Sa pagkakataong ito, mas mainit ito kaysa dati at ang pintig ay mas malinaw, parang sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Doon niya napagtanto ang unang katotohanan. Ang mutya ay hindi basta-basta nagbibigay ng biyaya. Unti-unti nitong ipinapakita ang kapangyarihan nito at ang kapalit ay hindi pa niya nauunawaan. At sa likod ng kanyang kubo, sa masukal na damuhan, may mga matang nakamasid. Hindi mata ng tao, kundi ng isang nilalang na hindi pa tapos ang papel sa kanyang buhay. Hindi agad bumalik ang kapayapaan kay Mang Silvestre matapos ang kanyang panalo. Sa halip, parang lalo pang bumigat ang hangin sa paligid ng kanyang kubo. Sa gabi, mas ramdam niya ang katahimikan. Hindi ang payapang katahimikan ng kanayunan, kundi ang uri ng katahimikang tila may nagbabantay at naghihintay. Ilang araw ang lumipas matapos ang laban. Sa bawat umaga, masigla ang kanyang mga manok kaysa dati. Mas matalim ang mga mata, mas matatag ang tindig. Napansin din niyang mas mabilis gumaling ang maliliit na sugat ng mga ito at mas bihira ang pagkakasakit. Hindi siya gumawa ng kakaiba sa kanilang pagkain o pag-aalaga, maliban sa isang bagay. Gabi-gabi, bago siya matulog, inilalabas niya ang mutya at ilang saglit lamang itong hinahawakan. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya humihiling. Tahimik lamang niyang nararamdaman ang init at pintig nito, saka ibinabalik sa taguan. Sa kabila ng kanyang pag-iingat, may mga mata sa baryo na nakapansin ng pagbabago. Ang mga kapitbahay ay napapalingon tuwing umaga kapag naririnig ang tila mas malalakas na tilaok ng kanyang mga manok. May ilan na nagsimulang magtanong, "Parang bumabata ka, Mang Silvestre." Biro ng isang magsasaka habang nagkakasalubong sila sa daan. "Mukhang babalik ka na naman sa dati mong galing." Ngumiti lamang ang matanda, ngunit hindi sumagot. Sa loob-loob niya, alam niyang ang bawat tanong ay maaaring maging simula ng panganib. Ang mga kwento tungkol sa mutya ay hindi lamang tungkol sa swerte. Kabit ng mga ito ang inggit, kasakiman at kapahamakan. Isang hapon, dumalaw sa kanyang kubo si Mang Rufino, isang matagal na niyang kakilala at kapwa sa bungero. Hindi ito basta-bastang pagbisita. Dala nito ang isang anyong may pagdududa at pag-usisa. "Balita ko, bigla kang nanalo," diretsong sabi ni Mang Rufino habang umuupo sa bangkong kawayan. "Hindi kita minamaliit pero alam mong matagal ka nang hindi na nanalo." Tahimik na nagkape si Mang Silvestre bago sumagot. "Minsan bumabalik ang swerte," aniya, payak at mahinahon. Hindi nasiyahan ang kausap. "Hindi lang swerte ang nakita ko sa laban mo. Parang may kakaiba sa manok mo. Para bang may alam ito na hindi alam ng iba." Napatingin si Mang Silvestre sa labas ng bintana. Sa di kalayuan, gumagalaw ang mga dahon kahit walang hangin. Pinili niyang tapusin ang usapan. "Matanda na ako," sabi niya. "Kung may natutunan man ako,
Iyon ay ang huwag magtanong ng sobra sa hindi mo kayang pasanin. Hindi na nagpilit si Mang Rufino, ngunit ang titig nito bago umalis ay malinaw. May binhina ng pagdududa sa kanyang isipan. Kinagabihan, muling lumitaw sa panaginip ni Mang Silvestre ang ahas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nasa sabungan. Nasa loob ito ng kanyang kubo, nakapulupot sa ilalim ng mesa kung saan niya inilalagay ang mutya. Ang mga mata nito ay diretso sa kanya, hindi galit, hindi mabait, kundi mapanimbang. Pagkagising niya, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Agad siyang bumangon at tinungo ang taguan ng mutya. Nang hawakan niya ito, mas mainit ito kaysa dati at ang pintig ay mas mabilis. Doon niya unang naramdaman ang malinaw na babala. Hindi niya alam kung saan ito nagmumula, sa kanyang isipan o sa mutya mismo, ngunit malinaw ang pakiramdam. Ang lihim ay may hangganan at ang paglabag dito ay may kapalit. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang manalo ng sunod-sunod. Hindi malaki ang taya, hindi rin madalas ang laban, ngunit sapat upang unti-unting makabangon ang kanyang kabuhayan. Kasabay nito, mas lalo ring tumitindi ang mga bulungan. May mga kabataang sabungero na palihim na nagmamasid sa kanyang kubo. May mga matang sumusunod sa kanya tuwing siya ay dumaraan sa baryo. Isang gabi, may narinig siyang yapak sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip. Sa dilim, may isang aninong mabilis na naglaho sa likod ng mga puno. Hindi siya humabol. Sa halip, naupo siya at muling inilabas ang mutya. Sa unang pagkakataon, hindi lamang init ang kanyang naramdaman, kundi isang malinaw na pagod. Parang may hinihingi ang bagay na iyon kapalit ng tulong na ibinibigay nito. At doon niya naunawaan ang ikatlong katotohanan. Ang mutya ay hindi lamang lihim na dapat itago. Ito ay isang ugnayang dapat pangalagaan, sapagkat sa sandaling masira iyon, hindi lamang swerte ang mawawala. Habang dumarami ang panalo ni Mang Silvestre, unti-unti ring nagbabago ang kanyang katawan. Hindi ito agad napansin ng mga tao sa baryo, ngunit siya mismo ang unang nakaramdam. Sa tuwing siya ay gigising sa umaga, mas mabigat ang kanyang paghinga. May mga sandaling naninigas ang kanyang mga daliri at ang kanyang mga mata ay mas madaling mapagod sa liwanag ng araw. Hindi niya ito ininda. Para sa kanya, likas lamang ang paghina ng katawan sa pagtanda. Ngunit sa bawat gabi na hinahawakan niya ang mutya, mas malinaw ang pakiramdam na may kapalitang init na nagbibigay lakas sa kanyang mga manok at sa kanyang kapalaran. Isang madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, napabalikwas siya sa higaan. Ramdam niya ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Bumangon siya upang uminom ng tubig, ngunit nang dumaan siya sa tabi ng salamin na nakasabit sa dingding, napahinto siya. Sa salamin, ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang kinang, hindi maliwanag, kundi malamig at matalim. Sandali lamang iyon, ngunit sapat upang mag-iwan ng pangamba sa kanyang dibdib. Kinagabihan, dumating ang isang lalaking hindi niya inaasahan, si Mang Hilario, isang veteranong sabunghero mula sa malayong bayan. Kilala ito hindi lamang sa husay sa sabong, kundi sa malalim na kaalaman sa mga lumang paniniwala at lihim na pamana ng mga ninuno. Matagal na kitang hinahanap, wika ni Mang Hilario habang nakatayo sa pintuan ng kubo. May nararamdaman akong kakaiba sa paligid mo. Pinapasok niya ang bisita kahit may pag-aalinlangan. Habang nagkakape sila, tahimik na pinagmasdan ni Mang Hilario ang paligid. Ang mga dingding, ang sahig at ang mga sulok na tila may iniingatang lihim. May mga bagay, mahinang sabi ng bisita, na hindi dapat ginagalaw ng tao kapag hindi handa ang kaluluwa. Hindi sumagot si Mang Silvestre, ngunit sa loob-loob niya, tila may tinamaan ang mga salita. May nakita akong mga ganitong tanda noon, patuloy ni Mang Hilario.
Kapag ang isang tao ay nakadikit sa isang mutya, hindi agad pera o suwerte ang unang kapalit, kundi ang unti-unting pagkuha ng lakas, hindi ng laman, kundi ng diwa. Napatingin si Mang Silvestre sa kanyang mga kamay. Bigla niyang naalala ang paninigas ng kanyang mga daliri, ang pagod na hindi nawawala. Hindi lahat ng mutya ay masama, dagdag ni Mang Hilario. Ngunit lahat ng mutya ay may hinihinging balanse. Tahimik ang sumunod na sandali. Sa labas, umihip ang hangin at gumalaw ang mga dahon ng puno. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makita niya ang mutya, nakaramdam si Mang Silvestre ng tunay na takot. Hindi sa ahas, hindi sa mga tao, kundi sa sarili niyang desisyon. Nararamdaman mo na, hindi ba? Tanong ni Mang Hilario. Ang unti-unting pagbabago. Tumango si Mang Silvestre. May paraan pa, sabi ng bisita. Ngunit nangangailangan iyon ng matibay na loob. Ang mutya ay dapat kilalanin, hindi bilang pag-aari, kundi bilang pananagutan. Bago umalis si Mang Hilario, nag-iwan siya ng babala. Kung patuloy mong gagamitin ang biyaya nito nang walang hangganan, darating ang araw na hihingi ito ng kabayarang hindi mo kayang ibigay. Nang mag-isa na siya, muling inilabas ni Mang Silvestre ang mutya. Sa pagkakataong ito, parang mas mabigat ito sa kanyang palad. Ang init nito ay hindi na nakaaaliw, kundi parang paalala ng isang utang na patuloy na lumalaki. Sa gabing iyon, hindi na ahas ang lumitaw sa kanyang panaginip, kundi isang aninong may hugis tao, nakaupo sa gitna ng sabungan, tahimik na nakamasid habang ang mga manok ay naglalaban, at sa bawat patak ng dugo sa lupa, unti-unting lumalakas ang liwanag sa dibdib ng anino. Pagkagising niya, malinaw sa kanyang isipan ng ikaapat na katotohanan. Ang tunay na presyo ng mutya ay hindi agad sinisingil. Ito ay dumarating kapag ang tao ay naging kampante. At sa sandaling iyon, alam ni Mang Silvestre na ang kanyang mga susunod na desisyon ang magtatakda kung siya ay mananatiling tao o magiging bahagi ng alamat na kinatatakutan ng marami. Matapos ang pag-alis ni Mang Hilario, nanatiling tahimik ang kubo ni Mang Silvestre, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagbibigay ginhawa. Sa halip, tila lalo nitong pinatitingkad ang bigat ng mga salitang iniwan ng bisita. Ang bawat paglangit-ngit ng sahig, bawat pag-aspas ng dahon sa labas ay nagiging paalala na may puwersa hindi niya ganap na nauunawaan na patuloy na nakaugnay sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon mula nang mapulot niya ang mutya, nagpasya siyang huwag itong hawakan sa loob ng ilang araw. Hindi niya ito inilabas sa taguan, ni hindi niya tiningnan. Sa halip, inubos niya ang oras sa mga gawaing matagal na niyang nakaligtaan. Ang pag-aayos ng bakod, ang paglilinis ng kulungan, at ang tahimik na pagmamasid sa mga manok habang sila'y kumakain. Ngunit may kakaiba. Sa paglipas ng mga araw na hindi niya hinahawakan ang mutya, napansin niyang ang sigla ng kanyang mga manok ay bahagyang humihina. Hindi sila nagkakasakit, ngunit wala na rin ang kakaibang tapang at liksi na naging dahilan ng kanyang sunod-sunod na panalo. Kasabay nito, siya mismo ay nakakaramdam ng magaan na pakiramdam. Mas maayos ang kanyang tulog, mas malinaw ang kanyang pag-iisip. Parang may timbangan na unti-unting bumabalik sa gitna. Isang hapon, dumating ang balita na may malaking sabong nagaganapin sa bayan makalipas ang 3 araw. Maraming kilalang sabongero ang sasali at malaki ang premyo. May ilang kabataan mula sa baryo ang dumaan sa kanyang kubo upang himukin siyang sumali. Sayang kung hindi kayo lalaban, Mang Silvestre, sabi ng isa. Kayo ang pinag-uusapan ngayon. Tahimik niya tinanggihan ang alok. Hindi niya sinabi ang tunay na dahilan, ngunit sa kanyang dibdib, may bumabangga ang damdamin, ang tukso ng muling panalo at ang takot sa kapalit nito. Kinagabihan, muling nagbalik ang panaginip. Ngunit ngayon, wala nang malinaw na anyo. Isa lamang itong malawak na kadiliman at sa gitna nito ay naroon ang mutya, nakahimlay,
at walang liwanag. Nang lapitan niya ito sa panaginip, may narinig siyang hindi tinig, ngunit malinaw ang mensahe. Ang pagtanggi ay isa ring pagpili. Pagkagising niya, napagtanto ni Mang Silvestre na ang mutya ay hindi lamang tumutugon kapag ginagamit. Tumitimbang din ito kapag pinipiling hindi gamitin. Ang katahimikan ay isang pagsubok at ang paglayo ay may sariling epekto. Sa sumunod na araw, dumaan si Mang Rufino. Hindi na ito nagtatanong ng paligoy-ligoy. Hindi ka raw sasali sa malaking sabong. Diretsong sabi nito. May problema ba? Sandaling nag-isip si Mang Silvestre bago sumagot. May mga laban, wika niya, na hindi nasusukat sa panalo. Hindi na muling nagsalita si Mang Rufino. Ngunit sa kanyang pag-alis, ramdam ni Mang Silvestre na ang balitang iyon ay hindi mananatiling tahimik. Sa mundo ng sabong, ang pag-atras ay kadalasang binibigyang kahulugan bilang kahinaan o pagtatago ng mas malaking lihim. Sa gabing iyon, muli niyang inilabas ang mutya, hindi upang gamitin, kundi upang tingnan lamang. Sa unang pagkakataon, hindi ito umiinit sa kanyang palad. Tahimik lamang ito, mabigat at malamig, na para bang naghihintay ng pasya. Doon niya naunawaan ang ikalimang katotohanan. Ang mutya ay hindi lamang sumusunod sa kagustuhan ng tao. Sinusubok nito kung hanggang saan kayang panindigan ng tao ang kanyang pagpili. At habang ibinabalik niya ang mutya sa taguan, alam niyang ang katahimikang pinili niya ay pansamantala lamang. Darating ang panahong hindi na sapat ang pag-iwas, sapagkat ang kapalaran, minsan nang nagising, ay hindi na basta natutulog muli. Lumipas ang ilang linggo na hindi sumasali sa anumang laban si Mang Silvestre. Unti-unting humupa ang mga bulungan sa baryo at ang dating sigla ng usap-usapan tungkol sa kanyang mga panalo ay napalitan ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay panlabas lamang. Sa loob ng kanyang kubo at sa loob ng kanyang sarili, patuloy ang pagginog ng mga tanong na wala pang kasagutan. Isang umaga, may dumating na estranghero sa baryo. Hindi siya pamilyar sa sinuman, hindi magsasaka, hindi rin karaniwang sabongero. Ang kanyang pananamit ay maayos ngunit payak, at ang kanyang mga mata ay may uri ng pagmamasid na tila sinusukat ang bawat detalye ng paligid. Huminto ang lalaki sa harap ng kubo ni Mang Silvestre. Magandang umaga, magalang nabati nito. Kayo po ba si Mang Silvestre? Tumango ang matanda. Ano ang sadya mo? Ipinadala ako, sagot ng lalaki, upang mag-alok ng isang laban. Hindi na bago kay Mang Silvestre ang ganitong paanyaya, ngunit may kakaiba sa paraan ng pagsasalita ng estranghero. Walang pagmamadali, walang pilit. Parang alam nitong darating ang sandaling ito. Hindi na ako lumalaban, tugon ng matanda. Umiti ang lalaki, bahagya lamang. Iyan din po ang inaasahan kong sagot. Ngunit ang alok ay hindi karaniwan. Pinapasok niya ang estranghero, higit dahil sa pag-usisa kaysa sa kagustuhan. Sa loob ng kubo, tumingin ang lalaki sa paligid na parang may hinahanap, ngunit hindi nagtanong. May isang laban, wika nito, nagaganapin sa loob ng isang buwan, isang laban na hindi bukas sa lahat. Tanging piling mga sabongero lamang ang maaaring sumali, mga taong may reputasyon, karanasan, at kakaibang kasaysayan. Nanatiling tahimik si Mang Silvestre. Malaki ang gantimpala, dagdag ng lalaki. Hindi lamang salapi, kundi katiyakan. Isang pagkakataong tapusin ang lahat ng may dignidad. Tumimo ang huling salita. Katiyakan. Pagtatapos. Bakit ako? Tanong ng matanda. Sandaling tumingin ang estranghero sa kanyang mga mata. May mga bagay pong hindi namin ganap na nakikita, ngunit ramdam namin, at ang mga tulad ninyo ay may daladalang bakas. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niya kung anong uri ng bakas ang tinutukoy. Bago umalis ang estranghero,
Nag-iwan ito ng isang maliit na papel, isang petsa at isang lugar. Walang pangalan, walang karagdagang paliwanag. Nang mag-isa na siya, naupo si Mang Silvestre at matagal na tinitigan ng papel. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, muling bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi dulot ng mutya, kundi ng desisyong hindi na niya kayang ipagpaliban. Kinagabihan, inilabas niya ang mutya. Sa sandaling hawakan niya ito, agad itong uminit, mas mabilis ang pintig kaysa dati. Hindi na ito naghihintay. Tila tumutugon sa alok na dumating sa kanyang buhay. Sa kanyang panaginip ng gabing iyon, nakita niya ang ahas na muling bumalik. Hindi na ito nakamasid lamang. Sa pagkakataong ito, unti-unti itong gumagalaw palapit at sa bawat galaw ay lumalabo ang hangganan sa pagitan ng kanyang anyo at ng anino ng isang tao. Pagkagising niya, malinaw sa kanyang isipan ang ika-6 na katotohanan. Ang mutya ay hindi lamang sumusunod sa kasalukuyan. Ito ay may layuning humihila sa tao patungo sa isang takdang sandali. At ang sandaling iyon, alam niyang papalapit na. Hindi agad pinunit ni Mang Silvestre ang papel na iniwan ng estranghero. Ilang araw niya itong itinago sa ilalim ng kanyang banig. Inilalabas tuwing gabi upang titigan. Saka muling itinatago na parang umaasang maglalaho ang bigat ng pasya kung hindi niya ito haharapin ng tuwiran. Ngunit hindi ganoon ang kapalaran. Habang papalapit ang petsang nakasulat sa papel, mas nagiging malinaw ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Mga alaalang matagal na niyang ikinulong sa tahimik na bahagi ng kanyang isipan. Naalala niya ang kanyang kabataan, ang unang manok na kanyang inalagaan, at ang unang laban na kanyang napanalunan. Naalala rin niya ang mga panahong nalunod siya sa kasakiman, ang mga panalong hindi niya lubos na ipinagpasalamat, at ang mga pagkatalong sinisi niya sa iba. Isang gabi, dumalaw sa kanyang panaginip ang isang anyong matagal na niyang hindi nakikita, ang kanyang ama. Hindi ito nagsalita. Nakaupo lamang ito sa isang bangkong kawayan sa loob ng sabungan, tahimik na nakamasid. Sa tabi nito may isang ahas na nakapulupot sa poste, kalmado at hindi agresibo. Sa gitna ng sabungan may isang bakanteng pwesto, tila naghihintay. Pagkagising ni Mang Silvestre, ramdam niya ang bigat ng paalala. Ang laban na inalok sa kanya ay hindi lamang pisikal na paligsahan. Ito ay pagharap sa lahat ng desisyong bumuo sa kanya bilang tao. Sa mga sumunod na araw, napansin ng baryo ang pagbabago sa kanyang kilos. Mas tahimik siya kaysa dati, mas madalas mag-isa. Ngunit sa kanyang mga mata, may anyo ng paghahanda, hindi ng sigla, kundi ng pagtanggap. Muling dumalaw si Mang Hilario. Hinding-hindi ka bibisitahin ng ganoong uri ng alok kung wala itong lalim, sabi nito habang nakatayo sa may pintuan. Ang tanong ay hindi kung sasali ka, kundi kung handa ka sa magiging kapalit. Inilabas ni Mang Silvestre ang mutya at inilapag sa mesa sa unang pagkakataon sa harap ng ibang tao. Tahimik itong kumikislap, hindi marahas, ngunit hindi rin mapagkaila ang presensya. Matagal itong tinitigan ni Mang Hilario bago nagsalita. Hindi ka nito pinili dahil sa galing mo sa sabong, wika niya. Pinili ka nito dahil may utang ka sa sarili mo at sa mga taong nauna sa iyo. Hindi na siya tumutol. Alam niyang totoo yun. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malinaw na buwan, nagpasya si Mang Silvestre. Hinawakan niya ang mutya at sa unang pagkakataon, hindi siya humingi ng panalo, hindi ng swerte, hindi ng lakas. Humiling lamang siya ng kaliwanagan. At sa katahimikan, dumating ang sagot. Hindi sa anyo ng tinig, kundi sa isang malinaw na pakiramdam. Ang darating na laban ay hindi para sa pag-angat, kundi para sa pagbabayad. Doon niya naunawaan ang ikapitong katotohanan. Ang mutya ay nagbubukas ng mga pintuan. Ngunit ang tatahakin ng tao sa loob nito ay salamin ng kanyang nakaraan. Sa umaga ng kanyang pag-alis patungo sa lugar ng laban, hindi na siya lumingon pa sa kubo.
Alam niyang anuman ang kahihinatnan, may isang yugto ng kanyang buhay na magwawakas. At may isa na haharap sa hatol ng kanyang mga piniling landas. Ang lugar na tinukoy sa papel ay malayo sa mga karaniwang sabungan. Nasa gilid ito ng isang lumang lupain na dating tinirhan ng mga unang tao sa Pook. Isang lugar na hindi madalas puntahan sapagkat sinasabing may mga bakas ng panahong mas malalim ang ugnayan ng tao at kalikasan. Dumating si Mang Silvestre bago magbukang liwayway. Walang ingay, walang nagtitinda at higit sa lahat walang manonood. Sa gitna ng malawak na bakuran, may isang sabungang yari sa kahoy at lupa, payak ngunit matibay, tila itinayo hindi para sa aliwan kundi para sa layunin. Naroon ang ilang lalaki, iilan lamang. Wala sa kanila ang nagsasalita. Ang kanilang mga muka ay hindi pamilyar, ngunit ang kanilang tindig ay nagpapahiwatig ng karanasan. Hindi sila ordinaryong sabungero. Isang matandang lalaki ang lumapit kay Mang Silvestre. "Narito ka na," wika nito. Hindi lahat ng tinawag ay dumarating. Hindi sumagot si Mang Silvestre. Inilapag niya ang kulungan ng kanyang manok sa isang tabi. Tahimik ang hayop, kalmado, na para bang alam nito ang bigat ng sandaling iyon. Ang laban na ito, patuloy ng matanda, ay walang premyong pera, walang pangalan, walang kwento na ipapamana sa iba. Tumango si Mang Silvestre. Hindi siya nagtanong. Ramdam niyang ang laban na ito ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Nang ipakita ang kalaban, napahinto ang kanyang paghinga. Ang manok na ihaharap sa kanya ay kakaiba. Itim ang balahibo at sa mga mata nito ay may lamig na kahawig nang nakita niya sa sariling salamin noon. Hindi ito agresibo, ngunit may presensyang hindi maikakaila. Bago magsimula ang laban, inilabas ni Mang Silvestre ang mutya. Hindi niya ito itinago. Hindi rin niya ito ipinakita bilang sandata. Hawak lamang niya ito, tulad ng isang paalala. "Kung handa ka na," sabi ng matandang namumuno, "pwede mo nang ilapag." Sa unang pagkakataon, nag-atubili si Mang Silvestre. Sa kanyang palad, ramdam niya ang pintig ng mutya. Hindi naghihikayat, hindi nagbabala, kundi naghihintay. Dahan-dahan niyang inilapag ang mutya sa lupa, sa gilid ng sabungan. Nagsimula ang laban. Hindi marahas ang unang sagupaan. Maingat ang bawat galaw, parang sinusukat hindi lamang ang lakas, kundi ang layunin. Sa bawat ikot ng laban, may bahagi ng alaala ni Mang Silvestre ang tila bumabalik. Mga laban na sinalihan niya dahil sa kayabangan. Mga panalong hindi niya pinag-isipan ng epekto sa iba. Habang tumatagal, napansin niyang ang kanyang manok ay hindi umaasa sa liksing bigay ng mutya. Umaasa ito sa sariling lakas, sa pag-aalaga, sa disiplina, sa mga taong ginugol niya rito bago pa man dumating ang kapangyarihang hindi kanya. Sa huling sandali ng laban, parehong sugatan ng dalawang manok. Walang malinaw na panalo, walang sigawan, walang hiyawan. Isang tahimik na pagtigil. Lumapit ang matandang namumuno at tumingin kay Mang Silvestre. "Tama na," wika nito. "Ang laban ay tapos na." Hindi nagprotesta si Mang Silvestre. Sa halip, yumuko siya. Hindi bilang pagkatalo, kundi bilang pagtanggap. Nang pulutin niya muli ang mutya, malamig na ito. Wala na ang pintig. Wala na ang init. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang ikawalong katotohanan. May mga laban na hindi para manalo, kundi para ipaalala sa tao kung sino siya bago pa man siya naligaw. Umalis si Mang Silvestre sa lugar na iyon ng mag-isa. Walang nagpaalam, walang nagtanong. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang gaan. Hindi dulot ng tagumpay, kundi ng isang utang na bahagyang nabayaran. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na siya nanaginip ng ahas. Pagbalik ni Mang Silvestre sa kanyang baryo, kapansin-pansin ang katahimikan ng lahat. Walang nagtanong kung saan siya nagpunta.
at walang nagbanggit ng sabong na naganap. Para bang ang mga pangyayaring iyon ay nanatili sa isang bahaging hindi saklaw ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa loob ng kanyang kubo, malinaw ang pagbabago. Inilapag niya ang mutya sa mesa at matagal itong tinitigan. Wala na ang kinang na dati niyang nakikita. Isa na lamang itong tahimik na bilog na bato. Walang init, walang pintig. Sa unang pagkakataon mula nang ito'y mapulot, hindi na siya nakaramdam ng takot o pag-asa sa presensya nito. Umupo siya at pinakinggan ang sarili niyang paghinga. Mas mabagal, mas maayos. Ang bigat sa kanyang dibdib na matagal nang kasama ay tila unti-unting nawawala. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Mang Silvestre sa payak na pamumuhay. Inalagaan niya ang kanyang mga manok, ngunit hindi na para sa laban. Pinakawalan niya ang ilan sa bukirin at ang natira ay kanyang inalagaan bilang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain, hindi bilang kasangkapan sa kapalaran, kundi bilang mga nilalang na may sariling halaga. Dumating si Mang Rufino isang hapon, may daladalang balita ng bagong sabong sa bayan. Ngunit bago pa man ito magsalita, umiling na si Mang Silvestre. "Tapos na ako," wika niya ng may kapanatagan. Hindi nagtaka ang kausap. Sa halip, ngumiti ito. "Akala ko nga, iba na ang tingin mo ngayon." Kinagabihan, nagpasya si Mang Silvestre na tapusin ang lahat. Dinala niya ang mutya sa lugar kung saan niya ito unang natagpuan, sa ilalim ng malaking bato sa likod ng bukirin. Tahimik ang paligid, tulad ng noong unang araw. Inilapag niya ang mutya sa lupa at hinintay. Walang ahas na lumitaw, walang liwanag, walang himala. Ngunit sa kanyang dibdib, may malinaw na pakiramdam ng pagtatapos. Tinabunan niya muli ang bato at tumayo. Hindi siya lumingon. Sa kanyang paglakad pa uwi, ramdam niya ang bawat hakbang. Mabigat ngunit totoo, walang tulong ng kapangyarihang hindi kanya. Sa gabing iyon, mahimbing ang kanyang tulog, walang panaginip, walang paalala. At doon niya naunawaan ang ikasiyam na katotohanan. Ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang humawak, kundi ang tapang na bumitaw. Sa umaga, nang magising siya sa liwanag ng araw, hindi na siya sabongero sa diwa ng dati. Isa na lamang siyang matandang lalaki na may sapat na karanasan upang malaman kung kailan dapat tumigil at sapat na tapang upang tanggapin ang katahimikan. Lumipas ang mga buwan at ang pangalan ni Mang Silvestre ay unti-unting nawala sa mga usapan sa sabungan. Hindi dahil sa kahihiyan o pagkatalo, kundi dahil sa kawalan ng presensya. Ang kanyang kubo ay nanatiling nakatayo sa gilid ng bukirin, tahimik at payak, na para bang hindi kailanman naging sentro ng mga bulong at paghanga. Sa baryo, may mga bagong sabungero na umangat. May mga batang nagmana ng mga lumang kulungan at pangarap. Ngunit may mga matatandang minsan nang nakasaksi sa rurok ng galing ni Mang Silvestre ang paminsan-minsang nagbabanggit ng kanyang pangalan, hindi bilang alamat ng panalo, kundi bilang paalala ng isang taong marunong tumigil. Sa kanyang pang-araw-araw na buhay, naging simple ang lahat. Kumigising siya ng maaga, naglalakad sa bukirin, at tumutulong sa mga kapitbahay kapag may kailangan. May mga bata na dumadalaw upang makinig sa kanyang mga kwento, hindi tungkol sa sabong, kundi tungkol sa tiyaga, pag-aalaga, at pag-unawa sa hangganan ng sariling kakayahan. Hindi na niya muling hinanap ang mutya. Hindi rin siya tinawag nito. Ang lugar kung saan niya ito ibinalik ay nanatiling tahimik, tila walang nangyaring kakaiba. Ngunit sa gabi, kapag ang hangin ay dahan-dahang dumaraan sa mga puno, may pakiramdam si Mang Silvestre na may balanse ng naibalik. Isang ugnayang natapos ng hindi nasira. Isang hapon, habang nakaupo siya sa harap ng kubo, may batang lalaki na lumapit at nagtanong, "Totoo po bang may mutya kayong nahanap noon?" Ngumiti si Mang Silvestre. Hindi niya tinanggihan, hindi rin niya kinumpirma. Sa halip,
Sinabi niya, may mga bagay na dumadaan sa buhay ng tao hindi para ariin, kundi para ituro kung sino tayo. Hindi na nagtanong ang bata. Tumango ito at tumakbo palayo. Dala ang sagot na marahil ay mauunawaan lamang pagdating ng tamang panahon. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, walang marangyang pamana si Mang Silvestre. Ngunit iniwan niya ang isang bagay na mas tumatagal kaysa pera o panalo. Isang halimbawa, na ang lakas ay hindi laging nasusukat sa tagumpay at ang tunay na karunungan ay ang kakayahang piliin ang kapanatagan kaysa sa walang katapusang paghahangad. At kung may alamat mang naiwan tungkol sa mutya ng ahas, iyon ay nanatiling bulong lamang. Isang paalala na ang kapangyarihan, kapag napulot, ay dapat ibalik sa tamang oras upang ang tao ay manatiling tao. Sa huling gabi bago siya pumikit ng tuluyan, payapa ang kanyang paghinga. Walang panaginip, walang anino, tanging ang katahimikang pinili niya at ang kapalarang tinanggap ng buong loob. Wakas,